When you spend time with the Lord, you know His will. And when you know His will, you will be able to do also His will para sa buhay natin. Praise God. God is good. And all the time, God is good. Purihin po ang Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa atin pong mga buhay. Ngayong araw ay first Sunday para sa buwan ng July. So salamat po sa Diyos sapagkat bagamat may mga namumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility, patuloy po na maayos po ang panahon natin dito po sa Romblon. Purihin po ang Panginoon. So sa buwan po ng July, pag-uusapan po natin, training in abstinence. Training in abstinence. Ano po ba ang gustong sabihin ng salitang abstinence? Siguro ang root word niyan ay abstain. Tama no? Abstain. So abstinence is a voluntary setting aside of legitimate desires in order to seek God, hear His voice, and obey His will for His glory. So yun po ang definition ng word na abstinence. Voluntary setting aside legitimate desires. Totoo ang desire, totoo ang pangailangan, pero ang ginagawa po natin, we voluntarily set them aside. Kung sabihin, karapatan natin, dapat natin ginagawa, pero hindi natin ginagawa for time being kasi nga may purpose tayo. And the purpose is to seek God, to hear His voice, and to obey His will for His glory. So halimbawa, may iba't ibang klase po ng abstinence. For example, yung abstinence from food. You abstain from eating. Ang tawag po sa discipline na yan ay, ano po ang tawag doon sa hindi kumakain? Fasting. Ang tao ay nagfa-fasting hindi dahil wala na siyang makain. Ang tawag doon hunger. Nagpapagutom ka. Kung wala kang makain, hindi siya fasting. Ang fasting po ay hindi ka kumakain kasi gusto mong maglaan ng mahabang oras sa pananalangin. So sa halip na ikaw ay pupunta sa palengke, magluluto, magpiprepare ng inyo pong kakainin, tapos kakain at saka maghugas ng iyong pinagkainan, yung mga oras na igugugol mo sa mga bagay na yan, ay igugugol mo ngayon sa panalangin. Nakuha po natin. Ang iba kasi ay nagfa-fasting daw, pero siya din ang namalingke, siya din ang magluluto, tapos matapos siyang magluto, ang pamilya niya lang ang pagkainin niya, pagkain ng pamilya, siya ulit maghugas ng mga pinggan and everything. So nadidefeat yung purpose. Iba po ang fasting na medical related at iba po ang fasting na may spirituality. Kasi sa medical related, maaring magsiskip ka lang ng meal. Pero sa fasting, it is not the act of skipping the meal, but devoting longer time in discerning God's will, in hearing God's voice, in listening to His instruction, and so on and so forth. A month ago, pinag-usapan din po natin ang abstinence from sexual immorality. Meron din pong abstinence patungkol sa fleshly lusts sa 1 Peter chapter 2 verse 10. Meron din pong abstinence from alcohol.
Meron ding tinatawag na abstinence from certain freedom for the sake of others. 1 Corinthians chapter 8 verses 9 to 13. Malaya tayong gumawa ng maraming mga bagay, pero hindi natin ginagamit ang ating kalayaan para po sa pagkakasala ng iba dahil sa atin. Nagets po natin yun, no? Malaya tayong gumawa ng maraming bagay, pero hindi po natin ginagawa yung mga bagay-bagay para hindi magkasala yung iba. Praise God. Kasi hindi lahat ng tao nakakaunawa at kayang unawain ang ating mga sinasabi o ang ating mga ginagawa. Malaya tayong i-correct ang bawat isa, pero sometimes pinagpapaliban natin yung ating pagsalita kasi sa tingin natin parang hindi pa tamang panahon. Malaya tayong mag-express ng atin pong kritisismo, pero maraming pagkakataon mas pinipili po nating manahimik sapagkat kinukonsider natin ang greater good ng mas nakakarami. Yan ang tinatawag na abstinence from certain freedom. If you have your Bibles with you, kindly open with me Acts chapter 13. Verses 1 hanggang 12. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Acts chapter 13, verses 1 to 12. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sabay-sabay po tayong magbabasa sa verse 12. Now there were in the church of Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, verse 2. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Verse 4. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. And they had John to assist them. Verse 6. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Verse 8. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. Verse 10. And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Tayong lahat. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, and he was astonished at the teachings of the Lord. Father, we thank you for your word na amin pong pag-uusapan sa umagang ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ang siyang patuloy pong gagabay sa amin sa pag-aaral na ito ng inyong salita at patuloy pong mabuksan ang aming mga puso at isipan patungkol sa inyo pong katotohanan. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa.
Ang Acts of the Apostles ay nahahati sa dalawang parts. Dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay naratibo patungkol sa ministeryo ni Pedro. Chapter 1 hanggang chapter 12. Chapter 13 hanggang sa matapos ang libro ng Acts, ang focus ay patungkol sa ministeryo ng Apostol Pablo. Kaya nga, may ibang nagpo-propose that this book should be titled instead of The Acts of the Apostles, ang tawag daw sa libro na ito ay The Acts of the Holy Spirit. It is because behind the works of the apostles is the power and enablement of the Holy Spirit. Actually, sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, we will just focus on verses 1 hanggang sa verse 2. Pero minabuti po nating basahin hanggang sa verse 12 sapagkat ipinapakita po dito sa atin kung ano ang epekto nung ginawa nila na makikita sa verses 1, 2, and 3. Sa verses 1 to 3, makikita po natin that the early Christians practiced a type of abstinence that we call fasting. Sa books of the Gospels, hanggang sa book of Acts, makikita po natin ang dynamics ng fasting at saka yung mga spiritual victories na naranasan po ng mga sinaunang mga mananampalataya. Sa ating konteksto ngayon, kalimitan pong naririnig natin ang word na abstinence kung ito po ay tumutukoy sa pag-iwas sa paggawa ng makasalanang gawa o ang definition ng marami sa abstinence is the practice of self-control. Ngunit sa ating binasa na mga sitas, makikita po natin that there is another important dimension of abstinence. The leaders of the church in Antioch abstained from food through fasting. Not because there is scarcity of food or that food is sinful, but because they desire God's presence more than physical satisfaction. So makikita po natin that they fasted because they want to prepare themselves to receive God's direction and to participate in His mission. Kaya meron pong ongoing pattern sa Book of Acts, especially sa mga commissioning services o sa pagsisend ng mga missionaries, that before they lay their hands on these people, they are performing fasting first. Nagfa-fasting muna sila bago po nila i-commission ang mga sinaunang mga leader sa kanilang kapanahunan. So sa verses 1 to 2, but specifically in verse 2, makikita po natin the three important truths about the nature of biblical abstinence. Ano ba ang kalikasan ng pag-a-abstain sa mga bagay-bagay na karaniwan po nating ginagawa? Una, abstinence is an act of worship. Pwede bang sabihin natin, act of worship? So kung tayo po ay nag-a-abstain, pag pinipigil po natin ang ating sarili na gawin ang isang bagay na tama namang gawin, isa pala itong act of worship. Sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, pansinin po natin, kadugtong nung worship, yung kanilang pagfa-fast. The church at Antioch did not fast to impress others or to earn God's favor.
Hindi po sila nag-fasting, hindi po sila nag-practice ng abstinence para lamang masabi ng mga tao, ay, spiritual ang taong yan, ay, banal yung taong ito. They have done that not also to earn God's favor, but they fasted out of a heart of worship. Sa kanila pong fasting, their focus was on the Lord and not on the discipline itself. Marami pong nagtatanong, Pastor, ano ba ang tamang paraan nagfa-fasting? Paano po ba mag-fasting? Ilang araw po ba mag-fasting? So on and so forth. Those are mechanical aspect of abstinence. Mechanical lamang po yun. What matters most in fasting is the condition of the heart. Ano yung dapat na kondisyon ng puso? Worship. Worship. May mga tao pong nagfa-fasting dahil nire-require na mag-fasting. Mag-a-announce si pastor, mga kapatid, may fasting tayo. Ang iba naman gusto mag-fasting kasi ayaw nilang magalit si pastor. Ang iba nagfa-fasting kasi ayaw nilang mapagalitan ni pastor. Ang iba naman magpa-fasting kasi nakakahiya, kasi baka ako lang ang wala doon. It is not. Fasting must flow from a heart that is full of worship. Biblical abstinence begins with love for God. We willingly set aside every legitimate pleasure because Christ is more precious than anything this world can offer. Gusto ko pong i-broaden pa ang ating pong talakayan patungkol po sa abstinence. Sa ating panahon ngayon, may tinatawag na sila ngayon na social media fasting. May tinatawag na sila ngayong social media fasting. Kasi pansinin po natin, ilang oras ang ating ginugugol sa social media? Di ba? Ilang oras? Ilang oras ang ginugugol natin sa gadgets? Kaya may tinatawag sila ngayon na gadget fasting, social media fasting. Yung parang bitawan mo na lang ang lahat, wag lang ang cellphone. Di ba kahit naliligo, dala-dala pa rin ang cellphone sa CR para maligo? Parang automatic ng kabahagi ng ating katawan ang cellphone na ito, ang gadget natin. Kaya meron talagang tatawag na ganon. Pinipigil natin ang ating mga sarili, lihitimo po ang paggamit ng gadgets. Amen. Lihitimo ang paggamit ng gadget. Lihitimo din ang paggamit ng social media. Hindi naman kasalanan ang mag-social media. Hindi naman kasalanan ang maglaro sa cellphone. Pero kung imbalance na ang ating mga buhay, hindi na balansyado, hindi na nakakain ng tama. Paano makakain ng tama, Sister Chit? Yung pagkain na kaya mong kainin ng 5 minuto, umaabot ng 1 oras kasi habang sumusubo, gamit ng cellphone, gano'n, subo, ay umaabot ng 1 oras ang kain. Hindi na nagiging balansyado. Nakakalimutan na ang maraming bagay. Kasi sa gadget, sabi nung nanay, anak, habang naglalaro yung anak ng cellphone, anak, alis muna kami ng tatay mo. Hugasan mo yung mga pinggan. Pagbalik ng nanay pagkahapon, yung anak nakahiga pa rin, nagsiselfone pa rin. Tapos yung mga pinggan, ano nangyari, Sister Gemma? Doon pa rin sa banggirahan.
Hindi na siya balanse. Hindi na siya balanse. We need to abstain from many things na maari pong nagdudulot sa atin ng kawalan ng balanse. Alam nyo ba, nagbigay ang Panginoon sa ating lahat ng ilang oras nga sa isang araw? 24. Meron po akong nabasa na dapat daw ang oras natin, hinahati natin sa 3. 8, 8, 8. Pag 8 times 3 ba 24? 24 no? Ano yung unang 8? Ang unang 8 ay para sa rest. Sabi, Pastor, hindi man totoo yan, 2 hours na lang ang rest ko. Pero sa akin, nung isang gabi, kailan yun? Nung isang gabi, nagtrabaho ako, namalayan ko alas 2 na ng madaling araw. Nakakatuwa naman kasi magtrabaho pag tahimik ang lahat at walang nagdisturbo sa'yo. Ang sarap-sarap magtrabaho. So naabutan ako ng alas 2 ng madaling araw ng trabaho. Siyempre, pag uwi ko sa bahay, doon sa parsonage, hindi agad tulog naman agad ako kasi mataas pa yung aking damdamin. Ang aking kamalayan. Hindi ako dinadalaw ng antok. Nakatulog ako alas 4 na ng madaling araw. Ay di, tulog na si Pastor Andrew. Nagising ako alas 9 ng umaga. So alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. May 5 hours din naman akong tulog. So may 5 hours naman akong tulog. Tapos, dire-diretso na ng trabaho. Hanggang anong oras na naman, nag-Bible study kami ni Brother Aled doon sa sa Tugis. Tapos, nakauwi kami mga alas 9 na yata yon. Ay itong mga taga-Tugis naman, sa pagmamahal kay Pastor, may mga padala-dala ng mga lugaw, may padala ng mga gulay, na kung ano-ano. Dinalala ko naman sa bahay yung lahat-lahat. Kinabukasan, hinahanap ko yung wallet ko, Sister Bing. Hindi ko talaga maalaala kung saan ko nadala yung wallet ko. So nag-message ako kay Aled. Kuya, nasa U-box mo ba yung aking wallet? Kasi nandoon lahat ng ID ko, lahat ng ATM ko, pati yung may credit card si Pastor Andrew, nandoon din lahat. Sabi ni Kuya Aled, Pastor, wala po. So nag-message ako doon sa GC namin. May naiwanan po ba akong wallet dyan sa Dyan sa bahay na Sister Presi? Sabi ni Sister Presi, Pastor, wala din po. Hanap ko sa aking kwarto, Sister Bing. Hanap ko rin sa aking opisina. Sabi ko, ba't wala yung aking wallet? Sabi ko ay, nandoon pa naman lahat-lahat. So, to make the long story short, kaninang umaga, habang naliligo ako, sabi ko, Lord, kailangan ko talagang makita yung wallet ko kasi kailangan kong bumili ng ticket kasi may meeting kami sa Indonesia this 3rd week ngayong July. Ay nandoon yung cards ko. Kailangan ko siyang makita. Ligo-ligo ng ganyan, Sister Billy. Tapos, pumunta ako sa office. Dito sa office ulit ang pinaghanapan ko. Alam mo ba, nandoon lang din nakapatong yung wallet ko. Nandoon lang din nakapatong. Ito yung lagay, mga pencil cases ko. Nandoon din nakapatong yung wallet ko sa may gilid ng pencil case. Just imagine. Kaya dapat pinapractice natin yung 8, 8, 8. Importante yung rest para ang ating mga nagfa-fog. Anong tawag doon? Nagbi-brain fog. Brain fog ang tawag doon eh. Nakakalimutan mo na lahat-lahat. Nakakalimutan mo na pati pangalan ng mga kilala mo. Nakakalimutan mo na rin pati mga birthday na mamahal mo sa buhay. Importante pala ang rest.
So ang sabi noong libro na binasa ko na yon, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin pinapractice, 8 hours rest. Ang second set naman ng 8 hours, trabaho. 8 hours na trabaho. Ay may natira na 8 hours. Yung natira na 8 hours, gagamitin mo yan sa laro, sa hobbies, sa family, sa friends, at saka sa mga gawain sa bahay. So, namamanage yung oras. Ang una nating tinatalakay, abstinence is an act of worship. We can worship God if we also order our lives accordingly. Kung inaayos din po natin ang ating mga buhay. Napaganda na maisip po natin that Christ is more precious than anything this world can offer. Because abstinence without worship becomes empty religion. Ang pag-abstain sa maraming mga bagay na walang pagsamba ay isang hungkag na relihiyon. Hindi ka nga kumakain ng pagkain kasi gusto mo mag-fasting. Pero hindi naman out of worship, hungkag na relihiyon. Hindi mo nga, o iyong ang pinipigilan ng iyong sarili sa pagsasalita, ngunit wala namang pagsamba, hungkag din yan na spirituality. Because every spiritual discipline should deepen our relationship with God. Ang bawat espiritual na disiplina na ating ginagawa ay dapat nagpapalalim sa ating relasyon sa Diyos. We abstain because we treasure God above everything else. Ikalawang kautuhanan, sa verse 2 pa rin ng teksto na ating binabasa, chapter 13 ng Acts. Abstinence cultivates spiritual sensitivity. Pag tayo daw po ay nag-abstain, nakukultivate ang ating spiritual sensitivity. Sa verse 2, the passage says, the Holy Spirit said. Hindi lang nila sinabi na, and they feel that the Holy Spirit is leading them. Hindi din nila sinabi na, and they think this is the leading of the Holy Spirit. Hindi din sinabi na, and they believe that the Holy Spirit spoke to them. Ang sinabi ng teksto, the Holy Spirit said. Ang dahilan kung bakit marami po sa ating panahon ngayon ay nabubuhay sa spiritual liturgy. Pag sinabi mong spiritual liturgy, parang isang tao ba na pinasakan ng pampamanhid? Ang isang taong pinasakan ng pampamanhid, kahit gilitan mo pa ang kanyang katawan. Di ba? Wala siyang mararamdamang sakit. Tingnan mo yung mga inooperahan, dahil nilagyan po ng anesthesia, nabubuksan po ng doktor ang kanyang katawan. Napakalaki ng sugat. Pero walang nararamdaman yung pasyente. Walang nararamdaman ang pasyente. Marami po sa ating panahon ngayon ay nawawalan po ng init sa pagsamba sa Diyos, nawawalan ng init sa presensya ng ating Panginoon. It is because sobrang busy na ang bawat isa. Walang oras sa Panginoon. Walang oras sa Panginoon. Kahit sa araw ng pagsamba, kahit sa oras ng pagsamba, marami pa rin ginagawa. Marami pa rin ginagawa. Sabi nila, Pastor, nasa bahay naman kami, nasa online worship po kami, Pastor. Nasa online worship nga, naglalaba naman habang nakikinig sa sermon ni Pastor.
Hindi nakafocus sa Panginoon. O minsan kahit nasa loob naman ng simbahan, sumasamba naman tayo, umaawit-awit tayo, pero ang ating kamay naman ay busy sa cellphone at nagpo-post din naman doon sa cellphone at nagme-message naman sa messenger. Maliban lang kung ikaw ang ministry mo ay nasa media ministry. Dapat nagbibigay ng oras para sa Panginoon. Pansinin lang natin sa practical natin na buhay. Kung ang ating magulang ay meron pong instruction sa atin, o ang ating mahal sa buhay may instruction sa atin, tapos tayo naman ay busy sa panunood ng TV, nakukuha ba natin ang instruction nila? Hindi. Mapakauho yung oho. Pagbalik noong nagbigay ng instruction, na humanara. Hindi. Kasi busy. Busy, maraming ginagawa. May kasabihan ang mga sinauna lang Sister Billy ang gamit ko, no? Huwag nang matanda, no? Mga sinauna. Sabi nila, you cannot do two things at the same time. Hindi mo daw magagawa ang dalawang bagay sa isang panahon lamang. Kaya napakahalaga yung focus. Napakahalaga ang focus. Maraming instances na kinakausap na po tayo ng ating Panginoon, pero hindi natin naririnig ang instruction niya kasi busy tayo sa maraming mga bagay. Kaya napaganda po yung practice ng abstinence. You set aside. Isang araw, pupunta ka sa gilid ng dagat, ikaw lang mag-isa. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, samahan niyo po ako. Date po natin ngayong araw. Date po natin ngayong oras. Napaganda po yun. Pumupunta po ako sa bundok, maraming pagkakataon. Naglalakad-lakad ako, maraming pagkakataon. Para lamang ma-focus ko ang aking sarili sa Panginoon. Kasi pag nandito ako sa office, pag nandyan ako sa opisina, nakaupo ako, ang unang tendency ko, bubuksan ko ang laptop ko, gagawa ako ng maraming mga papers. Kung hindi naman, mayroong kakatok sa akin, Pastor, usap-usap na naman kami. Kung hindi naman, masyal ako doon sa kwarto ni na Pastora Tess at magbiro-biruan kami doon. Para lang makuha ng oras. Yung aking utak na napupuno ng maraming kaisipan. Kaya, intentionally, masabi lang kay Brother Love, ihatid mo ako sa Bible School para pag uwi ko, lakad lang ako kasi wala akong sasakyan. Habang naglalakad ako, nakaka-focus din at nakipagkwentuhan din sa Panginoon habang naglalakad. Or may mga times na kailangan kong pumunta kung saan-saan para lamang mabigyan ng oras ang atin pong Panginoon. Abstinence cultivate spiritual sensitivity. As the believer worshipped and fasted, the Holy Spirit spoke to them. Their abstinence did not manipulate God into speaking, but it positioned their hearts to hear Him. The distractions of life often dull our spiritual ears. Ang marami pong ginagawa natin sa buhay, nabibingi po ang ating spiritual na mga tenga. Hindi po natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon. Hindi po natin nakikita kung anong ipinapakita ng Diyos sa atin. Sobrang dami nating ginagawa. Fasting, abstinence, helps us quiet our hearts. It helps us on depending on God and become more attentive to His leading. So ano pong dapat nating gawin in order to cultivate this practice? Una, spend seasons of prayer and fasting before making important decisions. Pag may mga importanteng decision sa buhay, maganda pong nagko-consult sa mga tao. Maganda po na kumukonsult din sa mga kung ano-anong dapat nating kinukonsultahan
Pero wag nating kalimutan ang importanteng bagay. Mag-spend ng oras sa Diyos. Mag-spend ng oras sa Panginoon. Lord, ito ang pinaplano ko po. Guide me. And when you ask God for His guidance, give time to Him. Bigyan mo siya ng oras. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Devote a space for the Lord. At the same time, remove any distractions that hinder us from our fellowship with God. And napakahalaga din po na dapat nating ginagawa. We need to develop a heart that listens before our mouth speaks. Third truth na makikita po natin sa verse 2. Makikita po natin sa verse 2, ang sabi, they set apart for me Barnabas and Paul. Anong gustong sabihin nito? Abstinence leads to obedient service. Ang pag-abstain po natin ay dapat po nagdadala sa atin sa pagsunod sa Panginoon. God's purpose in speaking was not merely to inform us, but to send and commission us into ministry. Barnabas and Paul were called to be for missionary service. And then the church of Antioch responded in obedience. Ano ba ang gustong sabihin nito? Biblical abstinence always produces action. Ang atin pong mga spiritual discipline ay hindi lamang na ginagawa natin for the sake of doing it, but it leads us into something that is creative. It transforms us from being spectators into servants and participants. When God reveals His will, we should respond with faithful obedience. Tandaan po natin that God's guidance always call for action. Hindi lamang na matapos nating mapakinggan ang Diyos, yun na yun, kundi dapat nating isinasagawa ang kanyang nais ipagawa. Spiritual disciplines should result in faithful service. And a life of abstinence should lead to greater commitment to God's mission. Ang dahilan kung bakit lalo pong nag-aalab sa paglilingkod ang marami sa mga mananampalataya na makikita po natin sa salita ng Diyos, sa Biblia, is because they are spending time with the Lord. When you spend time with the Lord, you know His will. And when you know His will, you will be able to do also His will para sa buhay natin. So abstinence prepares us not only to hear God, but also to obey Him. So sa buong isang buwan na ito ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, unti-unti po nating madiscover ang iba't ibang pagpapala na dulot ng abstinence. So mga kapatid at mga kaibigan, as we anticipate for the coming of the Lord, let us also humble ourselves before His Word, and let us also allow His Holy Spirit to prod us to grow in His truth. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan na amin pong napagsaluhan ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.